Alright guys, what's up? Thank you so much once again for dropping by this YouTube channel Pinamoney Online. Mr. Shenny here. So guys, in today's video, meron po tayong isi-share guys no, or update ngayon 2024 regarding po kung saan po tayo pwedeng makabili ng cryptocurrency ng legal or legit po sa Pilipinas. Okay? So guys, panoorin niyo po ang video na ito kasi tatalakayin natin tong coins.ph. Alam ko, marami pang hindi nakakaalam regarding with this. Pwede kung saan makakabili ng crypto sa Pilipinas. Alright, so tara! Alright guys, nandito muna tayo kay Pinamoney Online, a day without laughter, a day wasted. Always remember that guys. And of course, invitahan po kita na panoorin mo itong mga previous upload natin guys. Baka po makatulong po sa iyo, especially itong mga pre-mining app, gamit lamang po mga cellphone po ninyo. And of course dito guys, Rumble kumita ng 100 a day. Try to watch this video guys kasi para itong YouTube din, social, itong video platform. Pwede ka rin gumawa ng mga content dito, mag-live stream at pwede kang kikita talaga dito. Alright, and ayan po, explore nyo lang po itong channel natin. So bahala ka na kung mag-subscribe ka ba or hindi. Basta manood ka lang po sa ating mga videos po dito. Baka po makadagdag kaalaman po sa inyong pagre-research regarding on how to make money online, paano makakita ng trabaho or makahanap ng trabaho sa online. Alright, so maraming salamat po sa panonood po ninyo. Alright guys, so ngayon guys, punta muna tayo dito sa yan. Ito po yung dashboard ng coins.ph. Actually, coins.ph pwedeng ma-download sa App Store at saka sa Google Play. So, actually, dito ako nagsimula ng cryptocurrency. Okay, so dito ako nagsimula kilalanin yung saan pwede makabilis ng Bitcoin. Kasi dito, nung pumasok ako 2016, dito ko bumili ng first Bitcoin ko guys, ng tawag nito, na crypto. Okay, so kasi dati, matagal ko nang alam si Bitcoin kasi nasa IT industry din naman po ako. So, 2016 lang po ako pumasok regarding sa cryptocurrency. So, ngayon, isi-share ko itong sa inyo kasi dito sa coins.ph, this is the only tawag nito, itong legit or legal po na makakabili ka po ng crypto kasi regulated po ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, which means pinapahintulutan po ito ng Bangko Sentral na magbenta at saka bibili ng mga digital assets. Okay, so dito, ang nakaganda dito guys is pwede kang, napakasimple kasi gamit mo lang ang app mo, pwede kang mag-buy ng crypto. Katulad nito, pwede kang mag-trade directly po dito. So, pwede kang bumili ng mga, marami na rin crypto available po dito, yung mga paboritong mga meme coin po ninyo, nandito na rin po. And then, di ba ano natin yung itong crop bytes, ito guys, paano maglaro sa crop byte. So, dito sa coins.ph, meron din itong, ang crop byte kasi gumamit po ng CBX token, so meron na sila sariling token. So, dito pala sa coins.ph, meron na palang crop bytes or CBX na token. So, 1 peso po yung per CBX, 1.1 peso. Okay, so ayan po. So, pwede ka na palang makabili dito. Okay, so, ngayon, ang dami pong mga pagpipilian ng mga crypto dito. So, this is, ano po siya, wallet na at pwede ka rin mag-buy and sell po dito. Okay, so, all you have to do guys, mag-register lamang po kayo dito. I-download nyo lang po itong coins.ph sa Google Play at saka sa Play Store kung Google Play Store ba yung gamit niyo or tawag nito iOS ba kayo or Android. So, ang tagal ko na po dito. And then, makikita nyo dito, meron pa akong laman na ano. So, dati kasi, nung hindi pa pumasok yung mga big exchanger, yung like Binance, KuCoin, so, dito lang ako bumibili. So, hindi ko pa alam dati kung saan ba makakapag-trade ng tawag nito ng mga crypto makakabili, 'di ba? So dito naman sa coins.ph, meron din po itong tinatawag na Coins Pro. Okay, puntahan natin itong Coins Pro. So just like Binance and mga ibang exchange OKX. So by the way guys, yung Binance mababa na siya. Hindi ko pa alam kung anong latest na ng regarding sa basta kay ang SEC naglabas na ng advisory. Okay, so nagawan po natin yan ng content. Nagawan po natin yan ng content. Goodbye Binance PH. So, nagawan natin yan ng content. Okay, so ngayon, tingnan natin yun. So, ngayon, dito sa exchanger na ito,
makakabili ka po ng dito. Ayan, ang dami pong mga, yun nga lang guys, hindi lang to, tawag nito, hindi lang siya karamihan tulad ng mga ibang exchanger, pero pwede ka nang makapag-trade dito. Ang nakaganda is, mag-deposit ka ng, let's say for example, mag-deposit ka ng PHP dito sa, tawag dito sa coins.ph, tapos, pwede ka nang mag-trade directly ng PHP into cryptocurrency. So, hindi mo na siya kailangan i-trade into USDT, tapos, i-change mo pa into PHP, di ba? So, dito, PHP na mismo, pwede ka nang mag-trade, pwede ka nang bumili. Yan, makikita nyo dito. Let's say, for example, ano ba ito? USDC PHP. So, itong USDC is ano po itong USDC? Stable coin din po. So, let's say for BTC. Okay, yan po. So, bibili tayo ng BTC. Click natin yung BTC. Okay, so, of course, kapag meron ka ng laman na PHP dito, so hindi pa nag-change. Ayan, tayo natin. Ayan. So, let's say for example, meron kang gusto mong bumili ng Bitcoin na 1 million peso mo, ibibili mo ng Bitcoin. So, ayan, pwede ka, pag meron ka ng laman na PHP dito, so tapos, sa tingin mo, bibili ka na ngayon ng Bitcoin, so all you have to do is mag-take order ka lang kung saan ba yung gusto mong presyo na bilhin. Kasi for example, ayan, kasi parang dito meron pong senaryo na bababa si Bitcoin. Ayan, so parang bababa si Bitcoin ngayong araw na ito or the following day. So baka magiging 2.3 million na lang siya. So kung plano mong bumili ng Bitcoin na nasa 2.3 or 2 million, magiging 2 million, bababa pa siya ng 2 million. So this is the 15-minute time frame po guys. So check natin so 1 day. So which means itong 1 day, ito po yung galawan ng candle or ng graph po ng Bitcoin. So isang isang candle, so ito po yung galaw niya sa 1 day. Okay? So alam ko marami pa pong ibang mga hindi pa nakakaalam kung ano ba yung candle. So di ba? So makikita nyo dito, let's say for example, so 1 day na chart, ito po yung candle niya na 1 day. Okay? Everyday po ito na candle. So, ano naman kayo, pwede naman kayong mag-choose ng 1 hour. So, pwede naman. So, 1 minute, pwede rin naman. So, dito, let's say for example, ngayong araw na ito is bababa pa siya si Bitcoin ng 2.3. So, kung bibili ka ng 2.3 million, so, ayan po, pag once na umapak si Bitcoin na 2.3 million, well, nag-order ka, well, makakabili ka ng 2.3. And then, kinabukasan, nag 2.4, nag 2.3, nag 2.5, or naging 3 million. So, well, meron kang profit, di ba? So, ayan po. So, dito kasi, kasi regulated po siya ng Bangko Sentral. So, sa akin guys, hindi tayo mahihirapan kung pag itong Coins Pro ang gagamitin natin kasi hindi na tayo maki-question sa AMLA or sa anti-money laundering. At saka sa bangko na rin, pag once na mag-withdraw tayo ng pera, let's say for example, kumita na tayo ng million dito, well, at least, alam na ng bangko kung saan galing ang pera mo. Dito, tinitrade mo sa coins.ph. So, kasi, legal po siya na trading platform at saka wallet at saka legal po na tindahan po na makapag-buy and sell ka ng digital assets. Okay, so hindi ka na masyadong itawag nito, i-question ng bangko kung saan galing kasi nandito na, pag automatic na yan, pag withdraw ka galing dito sa coins.ph, so alam na nila kung ang coins.ph mismo na tutulong sa iyo na dito yan galing, ganito yan, ito yung kinita niya sa pag-trade, sa yung pera niya, dito yan galing sa platform namin. So, hindi ka na mahirapan, hindi ka na maghanap pa ng mga dokumento. Let's say for example, sa ibang exchanger ka, let's say for example, na-ban si Binance, di ba? Let's say for example, si Binance, kumita ka doon ng million. Let's say for example, kumita ka na ng 20 million. So, tapos, ililipat mo dito sa coins.ph, diba? Maghahanap ka na naman ng dokumento na yung 20 million mo, kinita mo yun sa pagtitrade doon sa Binance. So, ang dami pong mga supporting documents po yan kasi maka-question ka talaga. But unlike dito sa coins.ph, kung dito ka lang talaga nagtitrade, kumita ka ng 20 million dito gamit ang platform na to, so well, of course, sila na bahala sa iyo, tutulungan ka na nila para yung pera mo is ma-withdraw mo nang walang ka-hassle-hassle. Okay, so yun lang po yung nalaman ko din po sa ibang mga trader na nagtitrade or gumagamit po ng coins.ph.
Alright, so ayan po. And sana mayroon kayong idea na kuha guys. And dito, i-explore nyo lang itong coins.ph. Kung suggest ko sa inyo, pwede kayong mag-impact dito ng pera ninyo kasi wallet din po siya. Just make sure na naka-totally secured po yung wallet po ninyo. Okay? So, kailangan po mayroong karagdagang mga security. So, dami na tayong ginawang video regarding sa coins.ph na kumita dito. Na kumita tayo dito pala. Okay? So, ayan po guys. And sana meron kayong idea na kuha ngayon dito. And by the way, kung gusto niyo pong matawag nito, gusto niyo pa po ng mga video ng ganito, well guys, kayo na po bahala. Basta manood lang kayo. Mag-subscribe ba kayo or hindi. Basta manood lang kayo. And especially sa mga baguhan pa po dito sa mundo ng cryptocurrency. Alright, so once again, this is Pinoy Money Online. Mr. Shay, and I hope to see you on my next video.